Magandang araw sa inyo mga mag-aaral. Ipapaliwanag ko sa inyo ang ating performance task o inaasahang pagganap para sa AP at Filipino. Okay, ito ay ang travel brochure. Ang pamagat, Pilipinas, aking bansa. Okay, narito ang layunin. Nakapagbibigay ng paglalarawan tungkol sa kahalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa. Ang mga aralin ito ay napag-aralan niyo na rin sa AP. At dalawa yung gagawin nyo, okay? Pero iisa lang yung magiging produkto nyo o yung travel brochure na mabubuo nyo. Pero magkaiba yung Google Form para sa AP at sa Filipino dahil magkaiba naman ang mga pamantayan, okay? So, ito yung mga kagamitang kailangan, gadget at MS Word. Kasi sa MS Word, dito nyo i-edit yung travel brochure sa halimbawa na binigay ni Miss Cecil. Okay. So, paano natin gagawin ito? Una, i-download ang link para sa halimbawa ng brochure. So, narito yung link. Pwede natin balikan yan mamaya pag gumagawa na tayo. Bawat bahagi ay may nakalaan na dapat gawin. Okay? So, narito yung halimbawa ng travel brochure pag nakita nyo mamaya. Okay? Okay, ito yung pamantayan sa AP. Papaliwanag ko yung nandun sa 5 puntos o napakahusay. Una, kabuuan. Napakahusay at kompleto ang pagkakabuo ng brochure o travelog. Okay, ibig sabihin nito, kompleto yung mga larawan, yung mga pangungusap, yung mga description ay nailagay nyo ng tama at kompleto. Sumunod, kawastuhan. Napakaganda at maayos ang pagkakagawa ng brochure o travelog. So maayos, hindi halo-halo o hindi maglalagay ng mga ibang larawan na wala namang kinalaman. Dapat lahat na ilalagay niyo doon ay may kinalaman at nakasunod kayo sa pamantayan. Okay? Sumunod, hikayat. Ang inyo ba nagawang brochure at travelog, nakakahikayat ba ito sa mga turista na pumunta sa Pilipinas? Dapat kapag nakita nila yung brochure mo ay mahihikayat silang pumunta sa Pilipinas. Sumunod, kalinisan at kaayusan. Malinaw, walang mali sa pagkakagawa ng brochure or travelog. Okay, maayos at malinis ang nagawa ninyong brochure. Okay? Tapos pagpasa, naipasa ang brochure o travelog sa takdang araw ng pagpasa. Iisa lang yung takdang araw o deadline para sa AP at Filipino. Ito ay sa Setyembre 7. Kaya ang kabuang puntos para sa AP ay 25 puntos. Okay, ito naman yung pamantayan para sa Filipino. Okay, una, kaangkop pa ng disenyo at mga larawan sa brochure. Okay, naipakita ang napakaangkop na disenyo at mga larawan sa brochure. Yung mga napili nyo bang mga larawan ng mga lugar sa Pilipinas, mga anyong tubig, anyong lupa ay tama ba? Okay, diwa ng pangungusap. Okay, buo ba ang diwa ng pangungusap na ginamit ninyo? Okay. Nilalaman, nakabuo ng mga pangungusap ayon sa paksa o larawan. So yung bawat larawan, lalagyan nyo ng mga pangungusap yun sa ilalim. Kung ito ba ay tama ba, tungkol ba ito sa pagpapakilala sa ating bansa. Okay? Paggamit ng pangalan, wasto ang paggamit ng lahat ng pangalan sa pangungusap. Paggamit ng panghalip, wasto ang paggamit ng lahat ng panghalip. Okay, gumamit ng malaking letra. Tama ba ang paggamit nyo sa malaking letra sa umpisa ng pangungusap at mga pangalan? Pagbaybay ng salita, wasto ba ang pagbaybay ng lahat ng mga salita? Okay, gamit ng bantas, tama ba ang paggamit nyo ng lahat ng bantas? At takdang araw ng pagpasa, naipasa ba ito sa takdang araw? Okay, bibigyan kayo ng 45 puntos para sa Filipino. Okay, ang tamang araw ng pagpasa o takdang araw ng pagpasa nito hanggang Setyembre 7, 2020, alas 6 ng gabi. Huwag naman yung sobrang late na. Okay, bigyan niya ng pahinga yung mga guro. Okay, pwede naman kapag nakatapos na at may Google Form na, pwede na itong maipasa kaagad para maiwas to agad ng guro. Okay, narito yung Google Form para sa AP, tapos ito naman yung sa Filipino. Okay, sige, balikan natin yung ano nga ba ang gagawin nating
brochure. So, binalikan natin. Ito ay nasa mga unang slides. So, i-click natin yung link na ito. Okay, at lalabas itong brochure. Okay. Tapos, pindutin nyo yung download na. Okay. So, makikita niyo dun sa bandang itaas. So, ito, add shortcut, print. Tapos, yung arrow na pababa, download. Pindutin nyo yon. Hintayin nyo lang na ma-download. Okay, kapag na-download na ay, tingnan nyo kung nasaan ito nakasave. Show in folder. Okay, at makikita nyo na kung nasaan ito. So, buksan natin para pwede na nating ma-edit. Okay. So, dito sa itaas, pindutin nyo yung Enable Editing. Okay, para pwede nyo mapalitan yung mga larawan at yung mga pangungusap. Okay, halimbawa yung unang larawan, pwede nyo gamitin ang parehas na larawan, pwede nyo rin ito i-resize o i-adjust. Okay, lagyan natin ang caption. Okay, tungkol sa Pilipinas. Pilipinas. Okay. Okay, pwede natin lagay. Puntahan natin ang Pilipinas. Okay, tapos pwede nyo isa-isahin ang mga pangalan ng mga lugar na ito. Halimbawa, hindi nyo masyado makita, pwede nyo rin palitan ito. Mag-download ka rin ng sariling larawan. Okay, sige, halimbawa, magda-download tayo. Okay, magda-download tayo ng larawan na ito. Okay, puntahan natin yung images. Okay, halimbawa, hanapin natin pook, pasyalan sa Pilipinas. Okay, hanap tayo ng mga pook pasyalan dito. Okay, halimbawa, ang napili ko ito. Tapos, right-click nyo lang. Save image as. Okay, tapos, lagyan natin ng pangalan. Okay, rename natin po. Pasyalan. Number 1. Okay, tapos, pag na-download na, show in folder ulit. Tapos, ang gagawin nyo, copy. Tapos, balikan natin yung brochure kanina. Tapos, paste. Okay, paste. Ayan, pwede nyo itong i-adjust yung size nito para gusto nyo palakihin. Ayan, ito mas malinaw na. Okay? So, ano-ano yung mga pook pasyalan na makikita sa larawan? Okay? Ito yung gagawin natin. Ilalagay niyo yung pangalan ng mga lugar na makikita sa larawan. So, halimbawa, ang lugar na ito, yan ay ang Puerto Princesa Underground River sa Palawan. Okay. Tapos, halimbawa, itong pangalawang larawan, yan naman ay Kalye Crisologo sa Vigan. Okay, pangatlo, Banawe Rice Terraces. Okay, tapos ito naman ay Cruz ni Magellan sa Cebu. Tapos ito, Chocolate Hill sa Bohol. Okay, ito naman 100 Islands sa Alaminos, Pangasinan. Okay, at iba pa mga larawan. Ibibigay niyo rin yung mga pangalan ng mga lugar na nandoon sa larawan. Okay, yung mga pook pasyalan. Okay, dito naman tayo sa pangalawang sa katabi. Okay, dahilan kung bakit dapat dalawin ng mga turista ang Pilipinas. So magbibigay kayo ng pangungusap dito kung bakit dapat sila pumunta sa Pilipinas. Okay, halimbawa, Pilipinas, okay. Dahil ito ay, ayan, so ipaliwanag mo kung bakit dapat nilang puntahan ang Pilipinas. Okay, dito naman sa baba, so ilagay niyo yung pangalan ninyo at section. Okay, dito naman tayo sa pangalawang bahagi. So, lagay natin ang pangalan ng proyekto. Palitan natin ito. Ito ay travel brochure. So,
So, pakita natin yung pangalawang pahina. So, pwede nyo itong palitan, itong larawan ito, pwede naman hindi. Halimbawa, ito pa rin yung larawan nyo, lagyan nyo lang ng caption. Okay? Halimbawa, Pilipinas, aking bansa. Yan na naisip mong caption. Pilipinas, aking bansa. Okay, ngayon, dito sa pagpapakilala sa Pilipinas bilang bansa, bumuo ka naman ng isang pangungusap. Tandaan ninyo, iisang output lang ito. So, iisang file lang yung gagawin nyo, pero i-check sa AP at sa Filipino. Okay, nakita niyo yung mga pamantayan sa AP, nakita niyo rin yung mga pamantayan sa Filipino. Lalo na sa Filipino, kailangan bumuo ng buong pangungusap. Okay, so ito naman yung pagpapakilala. So, pwede kang bumuo ng pangungusap. Ang Pilipinas bilang isang bansa. Paano mo nasabi isang bansa ang Pilipinas? Isang bansang, okay, sige, pwede mong ipaliwanag yan. Okay, kayo na ang magbigay ng paliwanag. Okay, dito naman tayo sa mga anyong lupa at anyong tubig. Okay, pwede nyo itong palitan yung mga larawang ito at lalagyan nyo din ng caption kung saan sila nakikilala. Okay, so dalawang anyong lupa at dalawang anyong tubig ang ilalagay ninyo. Kaya halimbawa, ang napili natin sa anyong lupa ay, okay, pwede natin i-delete yan at palitan natin ng ibang anyong lupa. So, hanap tayo sa Google ulit. Kaya halimbawa, ang napili mo ay Chocolate Hills. So, i-download natin yung larawan ng Chocolate Hills. Halimbawa, ito yung napili mo. Okay, save image as. Okay, lagyan natin ng pangalan. Okay, save. Tapos, show in folder. Okay, tapos copy and paste lang natin doon sa ating brochure kanina. Okay, exit na nga pala natin tong nasa na yung brochure natin kanina. Okay, ayan, balikan natin yung brochure. So, i-paste mo lang dito sa, ayan. So, ilagay nyo dito, halimbawa, Chocolate Hills sa Bohol. Okay, pati yung lokasyon nito. So, ipaliwanag ninyo at ano yung description sa lugar na ito. Sa anyong lupa na ito ay sikat na mga burol sa Pilipinas dahil sa kulay tsokolate nitong anyo tuwing tag-init. Okay. Ayan. Tapos ganun din yung gagawin niya sa ibang mga anyong tubig, pati yung iba pang anyong lupa. Okay, halimbawa, ito na yung ating finished product. So bago kayo mag-submit nito, kailangan maayos na, tapos wala na kayong problema pa. Na-check nyo yung mga lahat na pangungusap ninyo, tama ba? Okay, tapos isi-save niya palagi. Yan, halimbawa, in-exit na natin. Okay, paano mo naman ito ipapasa sa Google Form? Okay. So para sa Google Form, okay, balikan natin yung PowerPoint kanina. Okay, so may binigay na Google Form para sa dalawang subject. So i-click lang natin ito para sa AP. Okay, antayin lang natin. Okay. Lalabas na yung Google Form para sa AP. So kailangan tama yung email na ilalagay ninyo, okay? Halimbawa lang, bibigay ko yung email ko. Okay, tapos buong pangalan. Katulad lang din to ng photo caption sa Filipino. Okay, tapos section. Halimbawa ako ay taga-beneficence. Tapos dito sa add file. Okay, so upload natin. Pwede nyo pindutin yung select files from your device or yung drag and drop katulad ng ginagawa natin dati.
Okay, nasa na yung ating file kanina? Yung ating finished product. Brochure 2. Okay. Okay, so halimbawa ito yung finished product mo. Pwede mo i-rename yan. Halimbawa ito ay, okay, kanina yan, AP, PT, travel brochure, tapos pangalan mo kung kanino yan. Halimbawa, okay, so drag and drop natin. Balikan natin yung Google Form kanina. Okay, yan ang Google Form natin. Add file. Okay, ito. Tapos, select nyo lang, tapos drop. Upload. Antay lang na ma-upload. Yan. Okay, dito sa iba, wala na kayong ilalagay kasi ito nilagay lang para mabigyan ng puntos ng guro. Yan. Pero dito sa pinakadulo, sa takdang araw ng pagpasa, lalagyan nyo yan ng petsa. Okay, pinasa nyo ngayong araw, September 1. Okay, tapos pindutin nyo yung submit. Okay, antayin nyo na ma-check na ni Miss Cecil yung nagawa nyo yung travel brochure. Okay? Okay, so exit na natin to. So para naman sa Filipino, okay, paano niya mapupuntahan sa Filipino? Halimbawa, hindi na natin ipe-present ito. So, pindutin niyo na yung control button, tapos click. Yan, double click lang natin. Okay, ito naman yung sa Filipino. So, parehas pa rin naman yung isa-submit ninyo, okay? So, halimbawa, ilalagay ko ulit yung aking email para sa halimbawa. Buong pangalan. Tapos section, beneficence, halimbawa. So nakikita niyo rin yung pamantayan, mahaba sa Filipino. Okay, ganun din yung gagawin niyo, add file lang din kayo. Okay, same procedure lang din. Okay, drag and drop. Tapos upload. Okay, dito wala nang ilalagay para sa pamantayan na lang yan. Okay, hanggang dun sa scroll nyo lang hanggang makarating din kayo dun sa petsa. Sa petsa, sa ilalagay ninyo, September 1. Okay, tapos submit. Okay, tapos na. Okay? So, antayin nyo na lang na mabibigyan kayo ng puntos. Okay? So, paalam na sa inyo at ito lang ang ating simpleng inaasahang pagganap o performance task sa AP at Filipino.